Hindi po biro ang pagpaplano ng menu para sa buong linggo at mas nakakapagod ang araw-araw na pagluluto. Kaya para mabawasan ang stress sa kusina, ituturo po namin kung paano iplano ang mga ulam ng pamilya. Ang pagluluto, depende sa laman ng ating refrigerator. Kaya minsan ang ending, naku, kulang-kulang at paulit-ulit na pagkain. Para maplano ng mabuti ang mga ulam para sa buong linggo, ang mga ito pwedeng lutuin in advance. Ang resulta, mga freezer meal na pwedeng i-prepare ng isang bagsakan. Don't worry mga mami dahil hindi mababawasan, kundi mape-preserve palalo ang sustansya ng gulay at prutas kung ito ay i-freeze. Ayon po yan sa pag-aaral ng isang plant psychologist sa Texas, USA. Yung freezer meal, so masasabi natin na isa siya sa mga bagong way kung paano mapapabilis yung pagluluto. Paano mapapabilis? Kasi syempre, ipe-prepare natin lahat ng ingredients ahead of time. Pagkatapos yan, i-freeze natin siya lahat. Reminder lang mga mami, sa ganitong proseso, mas ideal ang paggamit ng matitigas na gulay gaya ng carrot, beans at corn. Kung may mataas kasing water content ang gulay na ating i-freeze, may tendency itong maging soggy. Una nating gagawin itong creamy chicken curry kasama ang suki natin sa Good News Kusina na si Chef Winston Luna ng Chef Wix Catering. Para sa mga sangkap, ihanda ang bawang, sibuyas, mga seasoning na red pepper, curry powder at asin. Kailangan din ng green peas, tomato sauce, tomato paste, honey, coconut milk at syempre ang manok. So itong curry dish natin ay fresh natin siyang gagawin and then i-freeze natin siya tapos lulutuin natin siya kung kailan natin kailangan. Sa isang bowl, ilagay ang manok. Importanteng nakaputol na ito sa tamang laki. Sunod na haluan ang manok ng bawang at sibuyas. Timplahan ito ng curry, depende sa gusto nyong level ng anghang. Idagdag ang red pepper o paprika, green peas, tomato sauce at tomato paste na pampalapot ng ating chicken curry. So pagkatapos nun, mimix natin siya all together. Pagsasama-samahin lang natin yung ating mga ingredients hanggang sa makita natin na yung chicken natin is fully coated na nung lahat nung nilagay natin. I-season ito ng konting asin. Dapat hindi ito sumobra dahil kapag naparami ang asin, nagiging dry ang karne. Ang honey naman ang magsisilbing pampalinamnam ng chicken curry natin. Siyempre, yung pinakahuli, yung ating gata. Muli lang itong haluin at pwede na itong isalin sa plastic. Itong zipper bag natin, siguraduhin lang natin na intended siya para sa freezer. Kasi kung hindi, madaling mabubutas yung ating container. Hindi naman kailangang punuin ang zipper bag dahil pwede naman itong tiklupin. As much as possible, gusto natin na walang air. Kasi yung air na nandun sa loob, yun yung pwedeng magpaikli ng shelf life niya. Kagaya ng iba pang freezer meals, may shelf life din itong creamy chicken curry sa loob ng freezer ng hanggang 3 buwan. Sulit na sa halagang 180 pesos para sa 3 tao. Kapag ready nang iluto ang freezer meal, tsaka lang ito haluan ng tubig na magsisilbing sarsa. Garantisado ang freshness ng lasa ng inyong chicken curry. Ngayon, magluluto naman tayo ng isang Mexican-inspired dish. Tinatawag natin tong salsa verde kasi very aromatic yung mga ingredients niya. Ang mga ingredient ito ay chicken breast, corn kernels, black beans, salsa verde base na basil, bawang, lemon juice at olive oil. Sa isang bowl, ilagay ang chicken breast. Tandaang dapat nakaporsyon na ito na magkakasya sa freezer bag. Ilagay ang corn kernels. Isunod ang black beans. At dahil fermented na ito, hindi na kailangang i-season ng pampaalat ang dish. Para naman sa base nitong salsa verde, paghalu-haluin ng mabuti ang basil, garlic, lemon juice at ang olive oil. So pagkatapos nun, ready na natin siyang ilagay sa ating zipper bag. Ang salsa verde chicken, bubusog sa 3 tao sa halagang 135 pesos lang. Matapos i-defrost mula sa freezer, pwede na itong iluto ng pan-sear style o yung hanggang maluto lang ang chicken breasts.
At mula Indian at Mexican, let's go Hawaiian naman! Ngayon, gagawa naman tayo ng isang Hawaiian-inspired dish. Simpleng-simple lang to, pagkatapos konting ingredients lang rin ang kailangan natin para magawa ito. Kakailanganin lang ng pineapple cuts, brown sugar, toyo at pork chop. Yung pork chops natin, siguraduhin lang natin na portion size na siya or yung gusto nating serving size. Ilagay ito sa isang bowl sa kabuhusan ng brown sugar. Ihalo ang soy sauce. Importanteng ma-distribute ng maigi ang asukal para hindi ito mamuo. Pwede nang ihalo ang pineapple cuts na magbibigay ng Hawaiian taste sa dish na ito. Pag evenly coated na ang pork chop, isalin na ito sa freezer bag at store na sa freezer. Good for 3 na ito sa halagang 95 pesos. Matapos ito, ay iprito ito sa mahinang apoy para lumambot ng maigi ang karne at hindi masunog ang asukal. Ang freezer meals, umaariba rin daw sa masasabaw na ulam. Ngayong papalapit ang Pasko, maganda na mag-prepare din tayo nitong mga heartwarming soup. So itong soup natin na gagawin ay appropriate para sa panahon natin ngayon. Ihanda na ang carrot, green beans, white onion, pasta sauce at chicken stock para sa sabaw. I-ready rin ang giniling o di kaya yung ready-made meatballs. Meron tayo ditong meatball, meron tayong option, pwedeng gumawa tayo ng sarili natin or pwede rin naman na bumili tayo sa supermarket. Matapos ilagay ang meatball sa bowl, idagdag ang carrots, green beans at white onion. Ibuhos na rin ang pasta sauce at haluin ang mga sangkap. Kailangang ma-coat ang meatballs ng sauce. Ang kaibahan lang dito, hindi natin sasama yung soup stock or yung chicken stock natin. Pagka gagawin na natin siya, saka lang natin ilalagay yung chicken stock natin. Ayan! At pwede na tong ipasok sa freezer. 100 pesos lang ang ilalabas para busugin ang 3 tao. Sa pagluluto nito, maaring magdagdag ng seasoning para ma-enhance ang lasa ng soup. Kaya mga mami, i-ready na ang freezer at mga sangkap, maglaan ng isang buong araw para ilatag ang inyong meal plan for the week. At tiyak na ang inyong pamilya ay mabubusog at masisiyahan.